Si Mehek Bukhari ay ipinanganak noong 1999, kina Ansrin at Ali. Lumaki siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid sa Stoke-on-Trent, isang maliit na bayan sa gitnang Inglaterra. Ngunit hindi tulad si Mehek, ng karaniwang maliit na batang babae sa bayan. Mula pa noong bata pa siya, gusto na niya ang lahat ng atensyon ay makuha niya sa paaralan. Siya ay sikat, at ayon sa ilan, medyo pasyonista siya, at kahit ang kanyang mga grado ay hindi maganda, nakapasok pa rin siya sa unibersidad. Sa loob ng isang taon, huminto siya at gumawa siya ng isang TikTok account. Nagpa siya si Mehek ng pagpo-post ng sarili, ng sexing mga damit at makintab na makeup. Ito ay kadalasang iniisip ng mga taong umaasa na mahalaga sila sa pamamagitan ng maraming bilang ng tagasunod. Ngunit ang ugali ni Mehek ay mas kaduda-duda kaysa dito. Ginawa ni Mehek ang kanyang online na pagkatao bilang sikat na vlogger. Nagkaroon siya ng 35,000 followers sa TikTok, 38,000 followers sa Instagram, at 4,000 subscribers sa YouTube. Pero gusto niyang mas higit pa kaysa dito. Ang kanyang pang-araw-araw na dance reels, kasama ang kanyang ina, ay nagdala sa kanya sa TikTok stardom. Tila sinusuportahan ni Ansrin ang kanyang anak na babae, na puno ng social media gig, higit sa ano paman. Siya ay masaya na gumugol ng mas maraming oras sa kanyang anak. Ansrin would say, "We were quite proud, kasi bawal akong pumasok sa university, and I wanted my daughter to go, she wanted to be." Higit pa sa Instagram, bilang isang influencer, at sa TikTok hindi kami nabigo. Si Ansrin ay ipinanganak sa Pakistan, at pagkatapos ay lumipat sa UK, kasama ang kanyang pamilya. Noong bata pa siya, pangarap na niyang magtrabaho bilang flight attendant. Ngunit ang kanyang pamilya ay napakatradisyonal, sa isang tunay na nakakasakit ng damdamin na paraan. Lalo na para sa mga babaeng katulad ni Ansrin, pinilit siya ng kanyang mga magulang, sa isang arranged marriage, kasama ang tatay ni Mehek. At inutusan siya, na maging isang nanay sa bahay. Isipin mo, kung gaano kahirap ito, yung hindi ikaw ang masusunod, sa iyong sariling kapalaran. Habang lumalaki si Mehek, nagkaroon si Ansrin ng serye ng mga trabahong mababa ang sweldo, ngunit, nang lumaki ang kanyang TikTok account, huminto si Ansrin sa pagtatrabaho, at naging full-time na manager ng kanyang anak na babae. Sa pamamagitan ng promosyon, ang mga deal, kasama ang iba't ibang kumpanya ng damit, sina Mehek at Ansrin, ay magkasamang naglakbay, sa London, Manchester, at Birmingham. Ang ama ni Mehek na si Ali, ay natuwa din dito. Ang kanyang anak na babae ay magiging ligtas, kung kasama niya ang kanyang ina sa tingin niya. Ngunit ang katotohanan, ay hindi na masaya si Ansrin, kay Ali. At sa parehong oras, habang lumalaki ang TikTok ni Mehek, nagsimula si Ansrin ng isang relasyon, kasama ang isang lalaki na mas bata sa kanya, isang 25 taong gulang na si Sekib Hussain. Si Sekib at Ansrin, ay nagsimulang mag-chat sa isang app, na pinangalan ng Azar. Sina Ansrin at Sak, parehong nakatira sa gitnang Inglaterra, na nagsimula bilang isang magkaibigan, na kalaunan, ay naging nagkaibigan. At least kay Sekib, kung nahulog man siya sa kanya, o na-love bomb sa pakikipag-date sa kanya, ay hindi sigurado. Ngunit noong unang bahagi ng 2020, nagsimula ang dalawa sa isang mainit na affair, at tumagal ito ng halos 1 taon at kalahati. At sa dami ng nag-iinit na bagay, hindi nagtagal, naging komplikado ang sitwasyon. Bukod sa pagtawag sa kanya ng ilang beses sa isang araw, pinaulanan ni Sekib si Ansrin, ng mga mamahaling regalo, na gumastos siya ng humigit kumulang £3,000 sa isang taon. Binili niya siya ng mga damit, sapatos at mansanas, watch, at pagkain, sa mga high-end na restaurant ng London. Sinabi ni Ansrin, na hindi niya ito hiningi sa kanya, ito'y kusang loob niyang binigay. Marahil ay naisip niya, na iiwan siya nito, kung ititigil niya ang mga regalo. At malamang, may kutob siya tungkol dito. Bagamat tinanggap ni Ansrin ang kanyang mga regalo, ngunit hindi niya ito gusto. Kung tutuusin, may asawa na siya, at nagdadalawang isip siya, tungkol sa matinding affection style ni Sekib. Hindi siya palaging tumutugon sa mga kilos nito, at hindi niya ito kinakausap minsan ng 1 linggo. At narinig niya, sinabi ng kanyang mga kaibigan, na sinabi ni Sekib, na in love siya sa kanya, at wala siyang pakialam, kung may asawa na siya.
Ngunit si Ansrin naman ay nagtapat, na siya ay labis na nahihiya, tungkol sa pagpapalipas ng gabi kasama si Sekib. Noong December 10, 2021, nagkita muli ang dalawa sa isang hotel sa London. Sa pagkakataong ito, nakipaghiwalay na si Ansrin kay Sekib. Gayunpaman, ang 21 taong gulang na si Sekib, ay hindi tinanggap ang gusto ni Ansrin, na tapusin na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, ng kanilang breakup, ay patuloy naman na nagmamakaawa si Sekib kay Ansrin, na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Siya ay pabago-bago sa pagitan ng nakikiusap, at pagiging agresibo, iniinsulto si Ansrin, sa pagtanggap sa lahat ng mamahaling regalo, na ibinigay niya. Narito ang isang malaking aral, huwag magbigay ng regalo sa isang tao, kung umaasa ng kapalit. Ang pagtanggap ng regalo o tanda ng pagmamahal, ay hindi isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Kung si Sekib ay tatawag kay Ansrin ng 5 beses sa isang araw, sa panahon ng happy times, pagkatapos ng breakup, ay mas gravy pa siya kakulit ngayon. Sinabi ng isang ulat, ang iba't ibang mga mensahe sa pagitan nila, ay nagpapakita na siya ay naging mas obsessive, nagpahayag ng pag-ibig, at nagmamakaawa sa kanya na ipagpatuloy. Ngunit ang ibang mga mensahe ay nagpapakita, ng galit, at pagkabigo, na hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Sabi ni Ansrin, kung hindi ko siya pinapansin, at kung nasa TikTok live ang anak ko, may gagawa ng fake account, at sabihin mo sa nanay mo, na tawagan ako. Kaya nagpa siya si Ansrin, na i-block si Sekib. But guess what, mas lalo lang nagpumilit si Sekib, he decided to blackmail Ansrin, to take him back. Para bang may taong mai-inlove sa'yo, kung di na blackmail mo ito. Ito ang isinulat niya noong January 2022. Tanga ka, padadalhan ko ang iyong anak ng mga hubad na larawan mo. Hindi ako sumusuko kapag galit ako, wala nang mawawala sakin, magpapadala ako ng mga video sa iyong buong pamilya, alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Ipapadala ko sa iyong anak, isang nakahubad na litrato mo, unang makikita ng anak mo ang mga video natin sa isang hotel, sige, wag mo na akong pilitin na gawin ang lahat, tatawag ka ba? O gagalitin ko ba ang asawa mo? Nagtiwala si Ansrin sa kanyang anak na si Mahek, pinangako niya ang paghabol kay Sekib, at magkapareho sila ng ugali. At sumulat si Mahek sa kanyang ina, at sinabing, malapit ko na siyang makuha, at hindi niya malalaman, kung anong araw yun. Blackmail laban sa blackmail, isang mahirap na paraan ang kanilang pinili. Dahil si Ansrin at Mahek, ay maaari sanang tumawag sa 999, at isumbong ang mga pagbabante ni Sekib. Sa halip, sinimulan ni Mahek ang isang plano, na kinasasangkutan ng pagtatapos ng dalawang buhay. Noong February, sinabi ni Sekib kay Ansrin, na kung ibabalik niya sa kanya ang 3,000 pounds na utang niya, ay iiwan niya itong mag-isa, at lilipad sa Pakistan, para sa mahabang bakasyon. Walang utang sa kanya si Ansrin, ngunit sa isip niya, kailangan niyang bayaran siya, para sa lahat ng mamahaling regalo, na binili niya sa kanya. Pakiramdam ni Ansrin ay natrap siya, kung hindi niya siya babayaran, ay ilalantad niya ang lahat, pero kahit na bayaran niya ito, ay maaari pa rin niyang ilabas ang mga litrato niya. Gayunpaman, pumayag siya sa isang oras, at isang lugar upang magkita, sa huling pagkakataon. Noong February 8, 2022, isang lalaking nagngangalang Recon Carwan, ang nakipag-ugnayan kay Sekib, kaibigan siya ni Mahek at Ansrin. At sabi niya, makikipagkita siya kay Sekib, para ayusin ang money transfer. Matapos marinig ng kapatid ni Sekib ang kanilang pag-uusap, binalaan niya ito, tungkol sa isang potensyal na setup. Kaya tinanong ni Sekib si Rican, na magsagawa ng virtual money transfer, ngunit hindi tumugon si Rican. 2 days later, nag-text si Sekib ng mga masasamang panibagong pagbabanta, kay Mahek. Nangako siyang magde-drive papunta sa bahay ng kanilang pamilya, gagawa ng eksena, at sisirain ang kasal ng kanyang mga magulang. Makalipas ang kalahating oras, sumagot si Mahek, dapat makipagkita siya sa gabing iyon, sa isang parking lot sa Loughborough, sa labas lang ng Leicester. Nagtalo sandali ang dalawa, at sa huli, ay nagkasundo sa isang parking lot, sa Leicester Tesco. Ang problema lang, walang driver's license si Sekib, kaya matapos tawagan ang tatlong kaibigan, si Mohammed Hashim Ijaz Udin, inalok siyang magmaneho, papunta at pabalik ng Leicester.
Kawawang si Muhammad, walang kinalaman sa sitwasyon, at hindi niya alam kung sino ang kausap ni Sikib ng gabing iyon. Siya ay isang kaibigan lamang, na nag-abot ng isang kamay, para sa tulong. 1:17 PM nang dumating ang dalawang magkaibigan sa parking lot ng Tesco, nasa sasakyan si Sikib, at ang kanyang kaibigan, sa ibaba ng Green Arrow. Sa Red Arrow na sasakyan, sina Mahek at Ansrin, kasama sina Rican, at Muhammad Patel. Nasa ikatlong kotse sa ilalim ng asol na Arrow, sina Reyes at Amir Jamal, mga pinsan ng mga Bukhari, kasama si Natasha Akhtar, ang may-ari ng kotse, at Sanef Gula Mustafa. Ito ay isang 8 taong misyon, na alisin si Sikib. Sina Mahek at Ansrin, at 6 na kaibigan at kamag-anak. Habang hinihintay nilang dumating si Mahek, sina Sikib at Muhammad, ay nakaramdam ng masamang hinala, at nagpasyang umalis sa parking lot. Pagkaalis nila ay hinabol na sila ng 2 sasakyan sa pangunguna ni Rican at Reyes. Ang kuha ng CCTV sa isang intersection, nakuha sa mga sumunod na minuto. Nang bumagal sina Muhammad at Sikib, para tingnan kung sinusundan sila, bumagal din ang sasakyan sa likuran nila. Habang nasa loob ng sasakyan, nakatanggap si Sikib ng tawag. Ito ay si Mahek, na humihimok sa kanya, na huminto sa isang paradahan ng supermarket. Tumanggi si Sikib, at nagpatuloy ang habulan. Ang mga huling salita ni Mahek kay Sikib, ay panoorin ang gagawin ko sa iyo. Ang kanyang sasakyan na minamaneho ni Rekan, ay nagpatuloy sa paghampas sa kotse ni Muhammad ng paulit-ulit. Tumawag si Sikib sa 999, at humingi siya na magpadala ng mga pulis sa kanila para sa tulong. Habang sinabi niya ang kanyang huling salita, ang kotse ni Muhammad ay binangga sa 100 miles per hour na bilis. Ang kotse ay tumama sa isang gilid ng bangkita, at pagkatapos ay lumipad sa eri, bago ito nahati sa 2, at nagliyab. Ang makina nito, ay lumipad sa highway, at binawian ng buhay, sina Sikib at Muhammad ng gabing iyon. At parehong makikilala lamang, sa pamamagitan ng mga record ng ngipin. Walang mga saksi, dahil ito ay nangyari sa kalaliman ng gabi. At nang ang mga unang tao na dumaan sa pinangyarihan, iniisip nila, na ito ay isang hindi magandang aksidente, na kinasasangkutan lamang ng isang kotse. Sinuri ng mga detective ang CCTV footage sa highway. At natuklasan nila, na hindi ito isang aksidente. Sa 4:45 AM si Natasha ay inaresto, habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Alas 7:14 ng umaga, dumating ang mga pulis sa tirahan ng mga Bukhari. Sina Mahek at Ansrin, ay inaresto, sa hinalang pagpatay. Sa mga sumunod na araw, natukoy ng mga pulis ang lahat ng 8 taong sangkot. Noong Marso ng taong iyon, lahat ng 8 tao ay naaresto. Inamin ng ilan ang kanilang pagkakasangkot, at nagsiwalat ng mga nakakatakot na detalye, tungkol sa plano ni Mahek. Ngunit si Mahek ay umasta, nang walang alam. Samantala si Muhammad Patel, ay sinabi sa mga detective ang buong insidente, mula sa pag-set up hanggang sa paghabol sa kotse, at ang desisyon ni Mahek, na hindi buhayin ang parehong lalaki, noong gabing iyon. Ang pag-uusig ay may 200 oras ng surveillance footage, 40 lokasyon, at 30 pahayag na gagamitin, laban kay Mahek at Ansrin. Noong April 2023, nagsimula ang paglilitis kina Mahek at Ansrin, at naging headline ito sa buong bansa. Kakaibang paraan para malaman ni Ali, ang tungkol sa affair ng kanyang asawa. Ang nakakasikal na pagkontrol ng ugali ni Sikib, ay ang depensa ni Mahek at Ansrin. Ngunit ang kanilang desisyon na hindi siya buhayin, at ang kanyang kaibigan, ay nasa kanila na. Nagkaroon sila ng ilang pagkakataon na tumawag sa mga awtoridad, ngunit pinili nilang gawin ang hindi tama. Bukod dito, nakita si Mahek na tumatawa at kumakaway sa mga mamamahayag, mula sa courthouse. Wala siyang pagsisisi sa kanyang mga ginawa, at gaya ng dati ay natutuwa siya sa atensyon. Ilang oras pagkatapos nito, si Mahek ay napatunayang nagkasala ng pagpatay. Gayon din sina Ansrin, Rekan, at Reyes, Sanaf, Amir at Natasha ay hinatulan ng manslaughter. Si Muhammad Patel, na nag-iisang matapat na tao sa panahon ng pagsisiyasat, ay nalinas sa lahat ng mga kaso. Si Mahek ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, siya ay magiging karapat-dapat para sa parol, pagkatapos ng 31 taon. Ngunit upang mabigyan ng parol,
kailangan mong magpakita ng mabuting pag-uugali, at totoong pagsisisi. Sa ngayon, hindi nakatanggap ng parehong sentensya si Reyes, habang sina Ansrin at Recan, ay nakatanggap ng 26 na taon sa kulungan. Nakakabigla, na 8 tao ang nasangkot sa masamang planong ito, ngunit walang nakaisip upang pigilan ito. Wala sa kanila ang nakaisip, na tumawag sa mga pulis, o hindi kaya, ay tumawag ng mga paramedic sa eksena. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na binura ni Mahake ang kanyang mga account. Gayunpaman, hindi na niya ma-enjoy ang atensyon, malilimutan na siya sa likod ng rehas. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.